Isamam ka ng mga walang awa na mandirigma ang nagiinuman at nagsasaya sa pagkakahuli ng isang lalaking nakatali sa kanilang harapan. Doon ay ipinagmamalaki ng kanilang pinuno ang tungkol sa hindi mabilang na mga tao na kanilang napatay. Ang tanging mga taong nananatili pa rin laban sa kanila ay ang mga Acadian, ngunit ayon sa kaawa-awang estado ng nahuling tao ang lahat ng ito ay hindi na magtatagal. Dahil sa sinabi ng bilanggo ay nagtanong ang pinuno sa kanyang mga tauhan kung alin pa ang kanyang puputulin na nagbigay ng matinding kasiyahan sa mga ito. Nagbabala ang bilanggo na ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid, ngunit tinawanan ng ito ng mga mandirigma. Inilabas ng pinuno ang kanyang espada at handa nang umatake nang biglang narinig ang isang malakas na pagsabog sa gusali. Pagkatapos mula sa usok ay lumabas si Matias. Ang kanyang presensya ay ikinatakot ng kalahati ng mga tao sa silid dahilan para sila ay tumakas. Habang ang mga nananatili ay nagtamkang lumaban ngunit hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon at ang kanyang kapatid ay naligtas sa tiyak na kamatayan. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw ay makikita natin ng isang makapangyarihang tribo mula sa silangan. Ang tribo na ito ay dumaan sa sinaunang mundo na sinakop ang lahat sa kanilang landas. Pinamunuan sila ng nakakatakot na mandirigmang si Memnon na gumagamit ng mahika ng isang mangkukulam upang matalo ang kanyang mga kalaban. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa kanya o sumalumat man ng sa mangkukulam ay walang awang pinapatay. Ang mga bagay ay naging napakahirap dahilan para ilang tribo na lamang ang natira. Ang mga nakaligtas na ito na tinatawag ang kanilang sarili na mga malayang tribo ay nagkaroon ng pag-uusap kasama si Haring Feren. Pinag-isa niya sila sa isang layunin na mapabagsak si Memnon, ngunit hanggat nakikipaglaban sa tabi niya ang mga mangkukulam kailanman ay hindi siya matatalo. Dahil sa desperasyon ay inupahan ni Haring Feren ang mga Acadian, si Matias at ang kanyang mga kapatid para patayin siya. Sa huling bahagi ng kanyang kapalaran ay nagsusumamo siya para sa tagumpay. Nang sumunod na gabi ay pumasok si Matias at ang kanyang mga kapatid sa kampo ni Memnon. Nauna si Matias na pumasok at iniwan ang kanyang mga kapatid upang suriin ang paligid at sumunod sa kanya sa loob. Gamit ang kadiliman ay tahimik niyang pinatumba ang ilang mga gwardya at habang nasa daan ay nadiskubre niya si Alfred. Isang magnanakaw ng kabayo na nakabitin ng patiwarik sa ibabaw ng apoy. Nagmakaawa si Alfred sa kanya na palayain siya, ngunit pinatulog lang siya ni Matias at patuloy na kumilos. Nang magkita sila ng kanyang mga kapatid sa labas ng tent ni Memnon, napagtanto niya na parang may mali dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos ay nakita niya ang paggalaw sa ilalim ng kalapit na mga tent at nalaman na may isang bitag, sumigaw siya sa kanyang mga kapatid na magtago ngunit huli na ang lahat. Nagawa ni Matias na makapagtago ngunit ang kanyang mga kapatid ay pinatay, pagkatapos ay nakarating siya sa tent kung saan naghihintay ang mangkukulam. Handa na siyang tapusin ang buhay nito ngunit parang may pumipigil sa kanya sa mga mata nito, at makalipas ang ilang sandali ay sumugod sa kanya ang mga sundalo. Si Matias ay dinakip, binugbog at ginapos. Sa kanyang pangamba ay isiniwalat sa kanya na ang anak ni Haring Feren ay ipinagkanuno siya at pumanig kay Memnon. Sabik ng patayin ni Memnon si Matias ngunit ang mangkukulam ay namagitan. Sinabi niya na binigyan siya ng mga Diyos ng isang pamitain na kung personal niyang papatayin si Matias ay magkakaroon ng kalamidad. Kahit posibleng hindi siya nagsasabi ng totoo, si Memnon ay nag-alaman pa rin at nagdesisyon na hayaan ito ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pabagsakin si Matias at kaladkarin palayo. Kinabukasan ay nagising si Matias sa disyerto na nakabaon ng kanyang buong katawan sa buhangin. Ganon din si Alfred sa malapit at ipinaliwanag na napapaligiran sila ng pugad na mga pulang langgam. Hindi magtatagal at dadagsa ang mga insekto at kakainin sila ng buhay, ngunit nakakagulat dahil nakaalis sa pagkakabihag si Alfred. Humingi ng tulong si Matias ngunit tumanggi si Alfred, maliban na lang kung mangangako siya na hindi siya papatayin at hahayaan siyang sumama sa kanyang mga paglalakbay. Dahil lumalapit na ang mga langgam ay atubiling sumang-ayon si Matias, kaya pinakawalan siya ni Alfred sa tamang oras. Samantala si Memnon ay bumalik na sa kanyang palasyo sa Gomorrah at doon ay hiniling niya sa mangkukulam na ibunyag ang mga pangitain ng kanyang mga laban sa hinaharap. Tiniyak naman ito sa kanya na walang sino man ang makakatalo sa kanya at tiyak na ang tagumpay. Si Memnon ay nasisiyahan sa impormasyon na ito dahilan kaya nagpahayag siya na sa lalong madaling panahon, siya ay magdadala ng kayusan sa lupain at nilikha ng isang imperyo na tatagal ng 1,000 taon. Gayunpaman ay ipinaalala nito sa kanya na kung magsisinungaling sila sa isa't isa, mawawala ang bisa ng kanyang mga kapangyarihan. Sa ngayon ay natigilan siya sa babala na ito ngunit panandalian lang. Samantala dumating sina Matias at Alfred sa tarangkahan ng Gomorrah. Doon ay matalino na ginamit ni Matias ang pabuya sa ulo ni Alfred na isang magnanakaw ng kabayo bilang panlilinlang para makalagpas silang dalawa sa mga bantay. Pagdating sa loob ay iniwan niya si Alfred sa isang bar na pinapasaya ng isang kaakit-akit na babae. Nagmadali siyang umalis upang maghanap ng daan patungo sa palasyo ni Memnon. Sa lansangan ay may isang grupo ng mga maliliit na bata ang lumapit upang magalok na ipapakita nila ang paligid kapalit ng pera. Maaari siyang dalhin ng isang gabay sa palasyo ngunit ang isang matalino ay hindi gagawin ito. Nang magtanong siya tungkol sa isang nakatago na daan sa loob, nagbabala sila na ang gayong landas ay dadalhin lamang siya sa piitan ng palasyo. Nang maramdamang may mahalagang bagay na dala si Matias ay inagaw nila ang kanyang mga hiyas at tumakbo sa magkakaibang direksyon upang hindi sila mahuli.
Sa kalaunan ay na-corner ni Matias ang pinuno ng mga bata na may hawak ng kanyang mga hiyas. Sa halip na makipagtalo ay nakipagkasundo siya sa kanya at nag-alok ng isang hiyas kapalit ng isang lihim na ruta patungo sa palasyo at mabilis namang pumayag ang bata. Habang papasok ay nadaanan nila ang silid ng salamangkero ng korte ni Memnon na si Fellows na kinakabahang itinuro ang tamang direksyon, umaasang mailigtas ang kanyang sarili. Sa itaas ng mga ito ay makikita si Matias na sumisilip sa kahabaan ng kuta habang may hawak na pana na nakatutok sa puso ni Memnon. May pagkakataon na siyang tapusin si Memnon ng minsan at para sa lahat. Ngunit ang bata ay nahuli habang nasa loob ng palasyo. Nang makita ni Memnon ang hiyas sa kamay ng bata, inutusan niyang putulin ang braso nito bilang parusa. Mula sa itaas ay maaari nang patayin ni Matias si Memnon, gayunpaman, hindi niya maaaring hayaan ang bata. Nagdesisyon siya na unahin ang bata at inatake ang palakol gamit ang pana na nagligtas sa kamay ng urchin. Ang kaguluhan ay sumabog nang makita siya ng mga gwardya na nagpakawala ng mga palaso. Mabilis siyang kumilos at pumunta sa silid ni Fellows kung saan nakita niya ang isang tirador. Walang pag-aalinlangan niyang ginamit ito at inilunsad ang kanyang sarili sa palasyo. Bumagsak siya sa isa sa mga silid ni Memnon na napapaligiran ng mga kababaihan na nabibighani sa kanyang laki at lakas. Ngunit ang sandali ay hindi nagtagal dahil ang mga bantay ay biglang lumitaw na may nakahandang mga espada at palaso. Muling nakatakas si Matias sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mga dingding ng palasyo at dumiretso sa paliguan ng mangkukulam. Dahil malapit na ang mga gwardya ay mabilis siyang kumilos. Lumubog siya sa tubig kasama ang mangkukulam at bumulusok sa alulod. Pareho silang tinangay sa mga daluyan ng tubig ng palasyo, itinapon sa mga lansangan ng lungsod at iniluwas sa isang bukal malapit sa kinalalagyan ni Alfred na nagpaalam kaagad pagkakita sa kanila. Sinamantala ni Matias ang sandali at kinaladkad ang mangkukulam palabas ng lungsod. Sa labas ng tarangkahan ay muli silang nagkita ni Alfred. Ipinahayag ni Matias na nasa mga kamay niya ang mangkukulam kaya si Memnon ay walang magagawa kundi ang sundan siya. Subalit delikadong diskarte ito lalo na at balak siyang akitin ni Matias sa lambak ng mga patay. Si Alfred ay walang magawa kundi ang kabahan na lang para sa sitwasyon. Nang gabing yun habang nagpapahinga sina Matias at Alfred, sinubukang tumakas ng mangkukulam ngunit inaasahan na ni Matias ang kanyang pagtakas kaya napigilan niya siya. Pagbalik sa palasyo, si Memnon ay hindi sumunod sa kanila na sa halip ay nagpadala ng 12 sa kanyang pinakabihasa na mandirigma, nagmadali silang pumunta sa lambak ng mga patay upang mabawi ang mangkukulam. Doon ay naghihintay sa kanila si Matias habang may takip ang kanyang mga mata, nakasakay sa kanyang kamelyo at handa na para sa laban. Direkta niyang nilapitan ng mga ito na tila siya ay handa ng magpakamatay, at ang mga mandirigmang ipinadala ni Memnon ay sabik na sumugod sa kanya. Dito nabunyag ang totoong plano ni Matias, isang napakalaking sandstorm ang paparating mula sa kanyang likuran na tumatawid sa larangan ng digmaan at nilamon ang mga lalaki. Napuno ng alikabok ang hangin at nabulag ang lahat ng nakakakita. Ginamit ni Matias ang paguluhan sa kanyang kalamangan na pinabagsak ang mga kalaban ng paisa-isa. Dahil desperado na makatakas, ang ilan sa mga sundalo ay umatras sa isang kalapit na kuweba ngunit si Matias ay nasa loob na. Tila isa na itong walang kapintasang tagumpay, ngunit ang pinuno na si Tacent ay umatake gamit ang isang palaso na may lason at itinusok kay Matias bago bumagsak. Habang humuhupa ang bagyo, si Alfred at ang mangkukulam ay nagmadaling lumapit kay Matias. Noong una ay mukhang hindi siya nasaktan ngunit sa lalong madaling panahon ang lason ay kumalat sa kanyang katawan. Mukhang malapit na ang katapusan ng hari ng alakdan ngunit gumawa ng kakaiba ang mangkukulam, umakyat ito sa ibabaw niya at ginamit ang kanyang mahika upang ilabas ang lason mula sa kanyang bibig na halos ikamatay niya. Kinabukasan ay nagising si Matias at napagtanto na utang niya sa mangkukulam ang kanyang buhay. Bumalik sa Gomorrah, pinilit ni Memnon na linlangin ang kanyang mga sundalo na sinasabing ligtas at tapat pa rin ang mangkukulam. Dahil kung kumalat ang balita na wala na ito sa kanya, maaaring magalit sa kanya ang kanyang mga tropa. Samantala sa disyerto, si Matias at ang kanyang mga kasama ay nakita si Fellows na nagulat nang makita sila ngunit tuwang-tuwa. Sinabi niyang natuklasan niya ang isang sekretong sandata o isang bagay na katulad dito. Ang kanyang nasunog na damit ay sapat na patunay ng kanyang mga eksperimento. Ang kanilang paglalakbay ay madaling naghantong sa kanila sa isang luntiang batis na may sariwang tubig. Ngunit ang kanilang ginhawa ay panandalian lang dahil ito ay isang bitag. Nilapitan sila ng mga archer at dinala ang grupo sa isang nakatago na kampo na tahanan ng ilang natitirang miyembro ng mga malayang tribo. Ang kanilang pinuno na si Baltazar ay agad na nakilala si Matias at inakusahan siya ng pagdadala sa mga puwersa ni Memnon sa kanilang lugar. At mayroon lamang isang paraan upang ayusin ang usapin at ito ay sa pamamagitan ng labanan. Ang dalawang Titan ay naglaban sa isang epikong tunggalian, nagpapalitan ng mga atake sa bawat sandata na maaari nilang makuha. Sa ilang sandali parang si Baltazar ang mananalo, ngunit si Matias na hari ng alakdan kalaunan ay nadaig ang kanyang kalaban. Gayunpaman sa halip na patayin siya ay nagbabala si Matias na darating si Memnon para sa kanilang lahat at walang anumang pagtatago ang makakapagpabago nito. Sa oras na iyon ay hinamon siya ni Baltazar at nagtanong kung kaya ba niyang lumaban kay Memnon ng mag-isa, sumagot naman siya na kung kailangan ay gagawin niya. Nang gabing yun ang mangkukulam ay nagkaroon ng nakakatakot na pangitain. Nahanap ni Memnon ang kanilang kampo at pinatay ang lahat sa loob kasama na si Matias. Dahil kinabahan, pumunta siya kay Matias at sinabi sa kanya na ang kapalaran niya ay ang mamatay sa kamay ni Memnon ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Sa kanyang silid ay dinala siya nito sa kanyang kama, ginawa nilang makapangyarihang sandali ang pag-ibig para sa kanilang dalawa.
Ngunit dahil dito ay nawala ang kanyang kapangyarihan at paggising ni Matias ay wala na siya. Kinuha niya ang kanyang kamelyo at bumalik sa Gamora. Puno ng puot ngunit determinado si Matias na sumumpa na susundan siya at hindi siya papayag na mamatay sa ilalim ni Memnon. Pagbalik sa Gamora humihina na ang pamamahala ni Memnon sa kanyang hukbo. Ang mga sundalo ay humihingi ng mga sagot tungkol sa nawawalang mangkukulam. Sinubukan niyang iwasan ang mga tanong, ngunit bigla na lang lumitaw ang mangkukulam na nagpapahayag ng kanyang pagbabalik. Nakahinga ng maluwag ang mga lalaki ngunit si Memnon ay mas naghinala kaysa nasisiyahan. Dinala niya siya sa kanyang mga silid upang subukan ang kanyang mga kakayahan na parang nararamdaman niya na wala na siyang kapangyarihan. Inilagay niya ang 4 na nakamamatay na cobra sa 6 na vase at hiniling niyang kilalanin ang mga walang laman. At sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang kamay sa loob na wala ang kanyang kapangyarihan ay ang pagkakataon na lamang ang makapagliligtas sa kanya. Samantala, si Matias at ang iba pa ay pumasok sa lungsod gamit ang ekspertong panlilinlang. Umakyat si Matias sa mga pader at tahimik na pinabagsak ang mga bantay, habang sa loob ng lungsod ay naghiwa-hiwalay ang grupo. Si Matias ay sinusukat ang mga pader ng palasyo upang direktang humarap kay Memnon, habang ang iba ay naglalabas ng mabibigat na sako ng mga misteryosong bagay mula sa karwahe at dinadala ang mga ito sa ilalim ng palasyo sa pamamagitan ng mga nicho. Pagbalik sa mangkukulam, inilagay niya ang kanyang kamay sa isa sa mga vase at inilabas ang isang cobra na nakapulupot sa kanyang braso at sa parehong oras ay lumabas si Matias at inatake si Memnon. Ang malayang tribo sa labas ay nasa malupit na pakikipaglaban sa mga sundalo at guwardya ng palasyo ni Memnon, at kahit na sila ay lumalaban ng buong tapang, ang walang katapusan na pagdating ng mga tauhan ni Memnon ay nadaig sila. Sa paligid ng palasyo sina Matias at Memnon ay naglalaban pa rin. Ang kasanayan ni Memnon ay nagpapatunay na siya ay mas mahusay at ang labanan ay tumagilid laban kay Matias. Lalong mas naging malala ang mga pangyayari nang ang isang bantay ay nagpaputok ng palaso sa likod ni Matias. Kahit na punong-puno na ng pinsala at dugo ay ayaw pa ring sumuko ni Matias. Naglakad siya palayo at sa daan ay nakahanap ng pana. Tinanggal niya ang palaso mula sa kanyang likod at inihanda ito. Sa lugar ng mga nicho ay sinindihan ni Alfred ang eksperimentong sandata ni Fellows at ang mga apoy ay lumabas sa mga lagusan. Nakita ito ni Memnon ngunit wala na siyang magagawa dahil dumiretso sa kanyang dibdib ang palaso at pinabagsak siya sa baba. Sa eksaktong sandaling yon ang palasyo ay sumabog dahil sa pagsabog ng sandata na nilamon ng lahat. Bagamat nananatili ang daan-daang sundalo, nang makita si Memnon na pinaslang ng isang mas makapangyarihang mandirigma ay nawala na sila ng pag-asa. Isa-isa silang lumuhad at idineklara si Matias bilang kanilang bagong hari. Alinsunod sa tradisyon, patay na si Memnon at ang mga malayang tribo ay nagtagumpay. Kinabukasan ay nagpaalam si Matias sa mga malayang tribo sa kanilang pagbabalik sa kanilang sariling bayan. Si Baltazar ay nagalok sa kanya ng swerte sa paniniwalang siya ay magiging isang mahusay na pinuno. Samantala ang mangkukulam ay nakita na ang kinabukasan ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan at dahil nagtataka, nagtanong si Matias kung paano ito nangyari dahil sinabi niyang wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakangiting inamin niyang isa lang itong kasinungalingan upang mapigilan si Memnon na ipilitan sarili sa kanya, kaya taglay pa rin niya ang kanyang regalo. Nagtanong si Matias kung gaano katagal ang kapayapaan na ito, at sinabi niya sa kanya na walang nagtatagal magpakailanman dahil babagsak ang lahat ng kaharian. Ngunit idineklara ni Matias na siya ang huhubog sa sarili niyang kapalaran. Pagkatapos, upang maselyohan ang kanyang paninindigan, hinawakan niya ito palapit at hinagkan ng matagal. Hello mga katropa. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video. Salamat sa inyong panonood!